So, oh, 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 oh. No, 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 no. La, 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 la. Mabilis na mag-process. Share to show now. Na lang. 4060. So, try natin ito stress test ng 8K optimize. 8K optimize kung kaya. 8K optimize. Optimize. Sting. Try natin ito stress test ng 8K optimize.
La la la. Anong output natin? Audio. Speaker. Yan. Low. Low. Gumagana pa. Yan. Gumagana ba? Okay. Hindi nagana. So, proceed tayo. Proceed tayo sa repair. Fan speed 97%. 96% fan speed. Tingnan natin kung 7% siya. Lumakas ang fan speed sa 97. 94% ang fan speed. So 4070 yan guys. Yung repair natin ay 4070 Super 12GB. Yan ang ating current repair. So itong repair natin ay tag dito. Itong repair natin. So line number, anong line number nito? 4191 4191. Anong nakalagay sa resibo? Not showing. Okay, ito yung repair natin. Line number 4191. So display not showing, Gigabyte RTX 3090 24GB. So yan. Okay, itong repair natin. Okay, testerin natin. Tumaas yung pan speed daming lupa nito, dami ng putik na siya ito. So yung thermal pad residue, dahil maraming thermal pad dito, pumutik na siya. Ayan nagkumikintab ang putik. So yung thermal pad residue tapos yung alikabok naghalo, so ito putik siya. So mamaya kita yan sa microscope. Ayusin niya natin itong tornilyo, baka mawala. So tayo muna natin ito. Ayun, kaya nagre-repair ng GPU. So GPU repair. Okay. Next. Proceed. Huwag kang mamatay. So 12 volts. So may reading tayo 3.3. so we have, and
Dito, Line number bago po, ang fuse. 4327. So, meron tayo 0.400. Running po Kabila siya ng ay stress test, 38 minutes. 1.700. Ibig sabihin ito okay Running po ng siya fuse. via Kabila. display port po. Wala. Oo. Ibig sabihin dito. Shorted. Ito yung source niya po. Okay, shorted. GPU temperature, Shorted siya. 74 Celsius. So, ang Fan ating speed, 1 volt 23%. specs. Tataas po yun hanggang 100 pagka minute pa po. Patay tayo dyan. Ayan. Pare siyang shorted guys, 0.007. Pero, nasa state kasi ito na naka-on na nag-shorted. Ibig sabihin, Specs na. okay lang yan. Ayan, matay. Detected po yung memory. So, yung state niya kasi Samsung, 8 naka-on. GB. Yung state. So, okay lang yan. As you can see. So, ito ay 1 volts. 0.200. So, goods. 5 volts. Na-run na din po siya Okay, sa good. superposition 5 benchmark. volts. So, dahil Yung shorted score lang niya. yan. Saka tingin ko minor lang itong problem na ito. Pero hindi natin sigurado. Detected na din po siya sa Inspection device natin manager. later. So, yung ating specs. So, goods naman ang ating plus. And ang ating minus. So, goods. Full goods. Ayan po. Okay, hindi siya shorted. Itong file na to. Running din po yun sa Okay. games. Microscope inspection. Ako naka-stress test po yun. 86% fan speed. Siguro ba? Microscope na tayo. Ayan, napapansin nyo, napakarami siyang putik lupa. Ayan ang daming lupa. Yan yung reason ba't nag-shorted, naging putik na siya. Yung thermal pad residue. So yan yung nakasira sa yan dami. So hindi natin to guys pwedeng ipa-display pa lang sa repair. Kailangan muna natin tong sunog dito may repair history na pala siya. Repair history na. So, Ang wala naman nag-iisip siya po nito sticker. is loaded play daw po. May repair history na. So, yan. So, yung pinalit, ito yung may sunog yung Missing po yung niya. Tatlong SMD capacitor po. Tapos dalawang damage na SMD capacitor. Tsaka may repair history na din po siya. May repair history na. Parang nabili po second Wala naman hand. siya sticker. Ganun na po yung condition niya. Sira. Marami pong Hindi flux mo lang nilinis. Ito sa kasi ilalim yung ng mahirap GPU chip tsaka sa VRAM. sa ibang Tapos malupa po. repair. Yung mga sapot-sapot Ibang pa po. nagre-repair. Yan. Hindi nililinis. Manual Ito yung cleaning lang po yun, ultrasonic cleaning. Tapos Pag replace ni-repair, yung parts. Basta Ayun, na lang okay po repair. siya. Wala man lang linis-linis. Yung ano niya, tawag dito, residue. Nandito yung mga residue niya. Working na po Yung siya ulit. tawag dito, flux residue. Yung sunog na ng soldering iron. So naiwan lang siya. So medyo delikado kasi yun. Okay. So kailangan may nag-bloated dito. Pag hindi nag-bloated, may hirapan tayong magtanggal ng mga MOSFET. Kasi nga, ano to? Parang butas to Kita yan. Butas. So, 12 volts power rail. Ayun, mapapansin nyo. Ang dami ng nag-ano na siya lumot. Daming lumot. Dumi. Ang dami ng card. Ang dami na ng putik So, kung mapansin nyo, ito, baka ito shorted. Kasi ito, ang dami putik. Ito yung nakasira sa kanya. Short circuit na kasi ito. Putik na siya Thermal pad residue plus alikabok. Saan kaya siya nag-bloated? So, mababa reading ng 1 volt 0.07. Masyadong mababa. So, sana swertehin tayo. Ayan.
So ito yung may ano, pero hindi ko siguro, hindi na, wala siyang bloated kung saan yung nag short circuit. Yan, ito yung pinalitan before. Hindi natin alam kung dito. So malamang sa malamang nandito lang yan, pero lahat naman sila may ano, tawag dito, lahat naman sila may residue, may dust, may putik. So dito lang, pili lang tayo saka dito, kasi ito yung malapit na may possible short circuit eh, dahil yan yung basang basa. Pero depende kung nagmula naman sa loob, dito siya, iisa-isahin natin yan. Okay, or ito ang shorted, ito wala eh, walang bloated eh, hindi siya pumutong, nagkat agad yung fuse. So yun yung nakagandahan sa Gigabyte brand, so nagkakat ang fuse agad, hindi siya nagbo-burn. Yeah, so swerte yan lang din, yung iba nagbo-burn eh, depende sa pagkakasimula ng pagkakasunog. Okay, so ito, so hindi naman to shorted, ito yung 1.8 volts IC. Yan. Daming ano, mapapansin natin, puro putik na talaga siya. Oh, langis-langis na. Oh, kita nyo. Oh, sobra na langis. Talagang masisira. Hindi katakataka. Oh, dami. Ang lagkit na. Pero solve yan dito sa video card repair. Yan yung nakasira. Oh, PWM pala oh. Madali din ah. Pero malilinis yan. Kung makakapag-live ako bukas, subukan nating ipakita yung PCB after repair. Kung gaano kakintab. Kung gaano kalinis ang repair natin. Okay. So hindi natin siya pwedeng i-turn on after ma-resolve natin yung shorted, gawa ng babalik din yan, baka mag short circuit lang, sayang ang piyasa. Okay, one by one, kaya walang sign. Sa voltage injection hindi yan gagana kung nag-eject tayo dito, kasi naka ano siya eh, baka malaki yung shorted sa ground. Pero subukan natin, baka maka-score. Thermal camera. Pero bibihira kasi yun, yung kakagat sa Jeep video card. Bibihira yung kumakagat sa ano, shorted, na maglalabas siya ng heat signature. Bibihira. Okay, so subukan natin. Kapag ito ay mga 5 volts na hindi pa rin kumakagat, wala pag-asa. Try natin muna ng 1.5 kung kakagat. Pag hindi siya kumagat, mababa ang kanyang tawag dito, mababa ang, nasaan ako ito i-share ko, kapag mababa ang ampere na nilabas. Okay, nakita natin yung thermal camera. Pag mababa ang nilabas na ampere, no choice, magwa 1 by 1. Okay, so 1.5, ang binalabas lang na ampere is 0.36. So walang sign, iinit. Wala, malayo yun sa katotohanan. Ano to? Yung kamay ko sa ilalim, butas. So 0.5 volts naman, 5 volts. Tingnan natin kung kakagat. Okay.
try again. So, oops. Anong lumabas? Kaya lang, bihira man umiinit ah. Yun yung sinusundot ko. Umiinit. Wala. Walang pag-asa. Walang pag-asa. Wala. Masyadong mataas yung number na ilalabas pero walang makuha. Okay, wala. No choice. Hindi ko makagat sa voltage injection 5 volts. So na 3 ampere na siya, wala pa din. No choice. Sa mga video card kasi, kung laptop yan, mas maganda sa laptop eh. Sa laptop kasi masyadong ano siya, nag-inject ka, mababa lang yung ampere, kagat na agad. Shorted, kuha na. Kahit yung mga MOSFET nila, kayang-kaya. Kasi yung PCB nun masyadong ano eh, malambot. So manual tester 1 by 1 kung alin ang connected sa shorted. 1 by 1. Maghihirap tayo ngayon. Okay, ito shorted to 1, shorted 10. Yeah. Okay. So ito galing sa baba. Dami na ito. Ito shorted pa rin. Yun lang. Ito shorted pa rin. Ito yung pinalitan. So tingnan nyo, kaya ito lang. Ayun, goods tong taas. Ito 1, 2, 3, 4. So goods dito. Yan, pataas. I-reading tayo dito sa pataas. Okay. Ay, shorted na dito. Shorted din. Hindi, dalawa lang. Wala man lang nag-bloated. Nakakainis. Ito ba? Ay, good siya oh. Ito yung maraming lupa. Mas goods pa siya. Ano yan eh? Either dito yan or dito. So, dalawa na to. Maramang nare-repair ko kasi dito eh. Dito sa area na to. Sa last one na to. Nare-repair natin. Tsaka dito sa loob na to. Malimit dito. Kailangan ko ng preheater kasi masyado tong malaki ang PCB. Kailangan ko ng preheater. Doon ako sa may preheater, malayo. Nahihirapan ng hot air kapag ano. So, okay. Kahit kunting sign, wala. Ito lang talagang madumi na to eh. Yan lang ano eh. Walang sign, mga shorted. Dito naman wala din to eh. Kahit talsik man lang ng ano, wala. Solder ball, wala, talagang malayo sa katotohanan. Ito, hindi ito basta-basta mag-ano. Itong ating 1 volt o 0.9 volts. So dito ako hinala dito or dito sa dalawa. Okay,
kailangan ko ng preheater. So tatapusin ko na yung live kasi kailangan ko ng preheater malayo sa video. Okay, malayo ang video, nandito sa kabila ang preheater sa likuran ko. Papainit pa rin tayo ng sa likod. Sa bagay naka-live naman ito, mabubura ng 30 days.
Ayan. So, balik na tayo. Sa nakuha na natin yung problem. So, yung sira ay ito. Dito sa area na to. Yan. So, anong L ito? Walang nakasulat. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-5 galing sa baba. Okay na. So, yun yung shorted. Yung nasa baba. Isang MOSFET lang. So, hindi pa natin ito sigurado kung yun lang. Baka may humabol pa siyang isa MOSFET. Yan. Pag mga gigabyte kasi, hinahabol pa yung isa eh. Yan. Minsan may nahabol siya. Nagkakaroon ng failure. Kapag nagka-power, doon malalaman kung meron pang hahabol na isang MOSFET. So, check pa natin yan kung goods na o hindi pa. Final ano pa yan, touch. Kailangan kasi siguradong lapat yung mga paa niya. Blower, compressor. Inspection kung maganda ba yung pagkakalapat. Okay. So, nakalapat naman yung dalawa. Galing taas. Goods yung taas. So, yung dito sa baba na dalawa. Apat naman siya. Okay. All goods. So, yung placement. Tama ba yung area? EL. So, yung BLNO doon natapos, tapos doon din bumigay sa isang area yan. Katabi lang pala nung may dating sira. So, doon siya bumigay sa katabi ng dating sira. Okay, so testerin na natin siya. Okay, ride mode. Dapat wala na yung shorted. Okay, bench tayo. So, yung shorted is gone. So, goods na. So, yun lang naman yung problem natin eh. Ayun, tapos papalitan lang natin yung fuse dito. Okay na, goods na. Ayun lang. So, titingnan natin pag pinower on kung may lalabas yung problema. Halimbawa, minsan kasi pag ino-on siya, yung katabing MOSFET, sira din. So, baka dati na siyang sira nung pinabitan nung ano, kasi magkatabi lang sila eh. Ito yung dating sira, tapos yung ito yung pangalawa na di sa baba dito. So, yung nasira, dating sira pinalitan, tapos ito yung sumunod na sira ngayon. Ibig sabihin, kung sira to, possible sira din yung nandito. Ang nangyari lang yan is dinadala nito isang MOSFET yung katabi. Minsan kasi ganun ang nangyayari, dinadala lang siya. So nakikita yan sa thermal camera.
Yan, pagka tinermal camera natin siya, gumagana siya, may display, pero may something overheating yung MOSFET na katabi. So, yan yung napansin ko. Mas nakikita siya sa oscilloscope. Sa oscilloscope kung mayroon siyang waveform. Yan. Pero kung wala tayong pambiling oscilloscope, kasi kagaya niya wala akong gamit na oscilloscope, so ang ginagamit ko dyan ay thermal camera para malaman ko yung katabi kung working siya o hindi. Kailangan kasi yung heat niyan, nitong lahat nito, nag-heat kasi yan. Kailangan pare-pares ang heat niyan, sabay-sabay. Pag mas mainit ng isa, pasira na yon, papalitan nyo. Or hindi siya kumakagat galing sa input. So, kasi may output yan eh. Magkakatabi lang naman kasi ito eh. Yan, minsan magkakatabi yung MOSFET. Parang yung dulo, yung pinaka-output, halos magkakadikit lang. Tapos, yung sa input lang, yung magkakaiba ng gauge. Minsan magkakatabi rin ng gauge. So, yun yung napansin ko kasi pag gumamit tayo ng board view, sample tayo sa board view. So, baka tayo may sample dito. Yung ibig kong sabihin. Sana, ito tayo ng video card. Wait lang guys, circulator. GPU board view. Gigabyte. Hanap tayo din ng, wait lang, prepare lang tayo bago pakita ang ating desktop. Yan, halimbawa ito, 3090. Yan, kasi Eagle version yata ito guys eh. Share ko sa inyo. Screen. Nangyari, hindi nagana ang screen. Oh, yan, gana na. Okay, bakit ibang pinukuha? Yan. So, ito siya guys, kung papansinin natin. Yan, yan ito siya. Ito nga yata ang board view nito. Ito yung shorted eh. Yan. Ito nga. Okay. So, ito yung board view niya guys. So, as you can see. Bakit ganon? So, parang mali. May mali. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi kanina, shorted din ito. Ano nangyari? Ano ba? Iba kasi ang settings nito eh. Ayan. Kasi may katabi to eh. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung panlima, yung sira. May board view pala tayo. Hindi ko napansin. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung panlima. Testerin natin kung magkakonekta nga siya. Saan ba? Ito dito. Ayan natin. Kung connected siya sa isa't isa. Ayun o. So, connected nga siya guys. Pero sa board view, hindi siya sala. Ito pala ang gauge niya. Ay, kabila pala. Sorry. So, yan. Connected nga siya guys. Kung mapapansin nyo. Yan sa baba at yan sa taas. So, isa lang naman yung input. Pero sa board view, iba yung pinapakita. Bakit ganon? Ano ba to? Kasi ang board view natin ay Eagle version. So, ito ba ay ano pala to? Vision. Sorry. So, magkaiba guys. Yung gamit nating board view ay Eagle. Tapos, Vision yung isa. So, wala yatang board view yung Vision. So, ibig sabihin, ano nga siya. Okay? Iba lang yung supply. Pero magkasama pala ito. Yung kanyang BN, voltage in, ay magkasama. Itong dalawa. Pero dito, magkahiwalay siya guys. Pero halos same format siya eh. Ito, mayroon ditong fuse. Ano bang klase ito? Isa. Diba? Ang dami kasing ano eh. Ano ba dyan? Ito.
pero isa lang yung tinuturo. Oh, ayan. So, yun yung explanation ko guys. Ito, kung papansinin natin, yan. Itong output niya. Yan. Sa kabila ng coil, ayan, ito yung sinasabi ko. Minsan kasi, kung may output na dito, sa kabila na to, madadamay niya yung dalawa. Yan. Kung ito'y, halimbawa, ito ay hindi shorted sa ground, mula galing dito. Minsan kasi ganun eh. Ang patay lang yung IC, putol lang yung kanyang, either PWM supply. So, gumagana siya dito sa, may voltage siya dito. Yan, kung mapansin nyo, yan ba, nag-out siya dito, may output, yan, tapos ito may output. Kasi ang nangyari dito, yun ang nangyari, may katabi. Halimbawa, ito yung nasira, dito tayo, ito yung nasira. Ngayon, ito yung dating sira. So, may output siya. Ngayon, may output din yan dito sa kabila nito. Kung IC ito ay defective, so gagana pa rin siya. Okay, so may display pa rin siya. Naranasan ko yan eh. Ang mangyayari dyan, hindi lang nagtatagal. Nangyayari, nagbaburn ulit siya. Ito, magbaburn yan, o kaya ito, magbaburn. Pag nagburn siya, kasi halimbawa hindi nakakonect yung PWM, etc. Gumagana siya natry ko na to. Yan, mga senaryo gano'n. So, pinakamaganda dyan, oscilloscope. Susundutin lang yung output, yan dito. Kung may output, itong IC na to. Kasi may parang siya yung wavelength, makikita yung wave kung mayroon o wala. Yan, kasi pag wala, papalitan din siya. Ayan, so in-explain ko lang. Kasi, ayun ang mga senaryo ang aking nakikita. Okay? So, ayan. Palitan natin tong fuse. Kailang hindi natin siya ipapower. Bawal ipower guys, madumi kasi. Ito yung isang problem sa mga ibang repair. So, lilinisin lang yung yung mga ganito. Lilinisin lang nila yan ng kaunti. Manual lang, manual. Nagagananin lang. Tapos okay na. Tapos ipapower. Ayan, ay ang kasi dyan guys, sayang yung pyesa. Kaya hindi ko muna yan ipapower. Ipapower ko yan pag malinis na. Para sure ball. Ayan. Sure ball guys. Ayan. Hindi ko pa yan ipapower. Okay? So, dadaan muna yan sa 14th stage of cleaning process hanggang sa malinis siya. Ayan. So, papalitan ko na lang tong fuse. Itong fuse ay 10 ampere lang. Ito ay, so kung mapapansin nyo, yung Z na fuse is 20 ampere. Ito. Ang H yata is 10 ampere. Yan. So, yan guys, mapapansin natin yan sa ibang fuse. Yung iba kasi nakalagay ay 20 ampere o kaya 20 nakalagay, tapos yung iba ay 10 lang. Ganito 10 lang. So, ibig sabihin itong supply na ito ay parang mababa lang yung gamit nitong area na to. Yan. Kaya 10 ampere lang yung ginamit. Tapos itong isa ay 20 ampere. Yan, Z. Meron ako nito 20 ampere Z. Ayan. Tapos ito ay, palagi kasi kayo nagre-repair, makikita nyo yan. Minsan 20 ang nakalagay dito sa baba. Pag gamay na gamay nyo na yung repair. Okay? So, papalitan natin to. So, na-remove na natin yung short. So, madali na yan pagka ganyan. Cleaning na lang yan. Kasi mag-short circuit ulit yan pag tinira ulit natin siyang buhayin. Okay. So, still live pa rin tayo ng 1 hour and 12 minutes. Walang tayo ng fuse. Okay. Fuse natin. 10 ampere. May uri ng fuse guys na malalaki ha. Yan. So, meron tayo dito mga fuse. Ito. So, meron tayong malaking fuse para sa mga sapper ito. Yung gantong itsura. Pang sapper yan guys. Yan. Meron ako din yung maliit. 10 ampere lang to. Nasaan na yan?
Ayan. U ang value niya, pero 10 ampere to guys. Ayan. So as you can see, so U, so 10 ampere yan. Okay, 10 ampere yan guys, yung U na yan. So tagal ko na ginagamit yan. 10 ampere. Okay, place na. Okay na. For washing na lang. For washing. For 14th stage of cleaning process naman. So meron tayo reading dito. Perfect. So perfect na. After views, ayan. So kanina ay 1.7 siya. So ngayon meron na siya. Okay. Well, goods na. Yung ating 1.8. So yung 1 volt natin 0.7. Pero hindi yan shorted guys. Nasa stage yan na naka-on. Okay. So tested na natin yan. Mga ganyan scenario. So watch nyo na lang yung video sa video card repair in case na yan, end na natin yung live. So ang line number nito ay 4191. Okay. So check nyo na lang guys yung video. Yan, na-upload ko naman yan. Ito pala yung ating FB page kung gusto nyong i-visit. Video card repair. Ito na ating FB page. Share ko yung screen. And guys, visit nyo lang yan. Ayan. So video card repair. So meron tayong 10,000 followers. Yan. I-upload naman yan dito guys, kasi nakita nyo naman lahat ng line number. So may naka-upload siya. Ayan o, line number. Okay. So lahat ng repair natin, yung mga success repair, ina-upload natin dito. Yung mga not success naman, so hindi na natin minsan binibidyohan, or binibidyohan din natin kasi yung madalas hindi na gawa ng, siyempre sayang din kasi yung oras. Sobrang dami kasi ng pila ng repair natin. Ay, tapos yung andito nyo naman makikita yung mga nire-repair lang natin, ongoing repair. Ito naman yung ating group. So video card repair group, group by video card repair. So yun yung pinuntahan natin kanina. So 8k members lang to. So dito guys, ang kaibahan nitong group na ito ay sa video card repair lang talaga. Tapos bawal yung anonymous. So may rules and regulation kasi tayo dito. Yan, kung makikita nyo. So bawal yung okay. So pwedeng mag-post po dito. Yan, pwede rin naman kayo mag-chat dito sa mga comment box. Huwag lang yung yung parang nangunguha ng customer. Okay, pwede mag-chat, magbigay ng kuro-kuro. Ayan, pwede. Okay. So ayan. Dito pina-post natin yung current repair. Kagaya nito, ongoing repair na siya. Nasa babara na siya, nasa 14 stages of cleaning siya. Problem nito, no display, shorted yung isang MOSFET. So naka-post siya, ongoing repair, December 13th. Yan, December 13, 2025 kasi ngayon. Okay? Yan, pina-post naman si John Mark, technician natin. Ayan. Okay? Yan, kagaya nito, pwede naman guys, kung gusto nyo mag-usap. Huwag lang yung mga nangunguha ng customer dito. Siyempre, ito kasi ay property ng video card repair. Siyempre, sa between customer and video card repair lang to. Itong group, hindi siya buy and sell, hindi rin siya kaya hindi natin ina-accept yung mga post na halimbawa, ganito. So, ayan, may mga pending post. So, hindi natin sila ina-update. Ayan, kagaya ito. So, hindi natin po siya ina-approve. Gawa ng, siyempre, hindi naman to buy and sell. Meron kasi mga group naman available ng buy and sell. Okay? So, ito ang aking Facebook, personal. Ayan. Pero huwag kayo mag-PM dyan sa personal ko. Lagi ang walang tao. Okay? So, laging sa FB page lang. Yan lang sa FB page natin kanina.
na pinakita ko. So dito lang. Ayan. So may motherboard repair din tayo. Baka gusto nyo magpa-repair ng motherboard. Ayan. So meron tayo. PM lang kayo dyan. Dito naman yung mga, so naka-organize tayo eh. Very organized yung ating repair. Pag video card lang. Pag motherboard lang. Okay, may YouTube channel din tayo. Hanapin nyo lang ang ating YouTube channel na Workshop Pix. Okay. Ayan, ito yung ating YouTube channel. Ay, saan na ba yan? Ito ba ito? Ano ba yan? Ito. Yes. So, ito yung ating umikot ang pan. YouTube channel. Yan. Kung gusto nyong mag-watch, manood. So, dito lang yan. So, may playlist tayo dyan. Sa mga gustong nag-aaral mag-repair ng video card, hanapin nyo lang yung playlist ng video card repair. So, ito. Name drop. Pero, ayun yan. Okay. Ayan. So, ito, nilive din natin to. Kailan binubura kasi ng Facebook. Okay, 30 days lang. Kaya in-upload ko sa YouTube. Okay. So, yan lang guys. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. So, i-post ko na lang yung update natin sa repair na to. Dito sa video card repair. Okay? Kasi, kailangan pa siyang i-cleaning guys. Bawal isaksak. Kailangan kasi quality yung ating repair. So, kailangan. So, makikita niyan kapag gumagana to. So, yung customer, kung nanonood ka man, 4191. So, alam ko nasa Australia na yata yung may-ari nito. Hindi ko lang alam kung Australia or something. Sinasabi. Pag wala, Taga Australia yata. palitan. Okay. Panoodin nyo na lang yung video. And guys, hanggang dito na lang at gawa ng i-washing na natin siya for cleaning. So, hindi natin madadala video dun. Yung ating stress test naman, ito yung ating repair. Saan mo na yan? Nasa na yun? Yan. So, super so good pa naman. So, ito siya, sir. Kung nanonood ka, ito siya. Si yan, si Matthew. Yan, nanonood siya. No 4070. display na. No display. Kasi RTX 4070 MSI RTX 4070 Super. Ayan. So, from Ortigas. So, line number 4169. So, 4169. No display. Ang issue ay no display. Dumating siya noong November 16. So, na-repair siya ng December 13. Okay, sira na ito. December 13, 2020. Ay, may Pero ang schedule niya dito ay December sad. 29. So, bumaba naman yung So, yan, May sir. repair history na. Okay pa. So, pinagawa pala sa iba. Kamotik yun. Ayan. Pinagawa sa iba. Okay. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next repair. Bye for now.